Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Muli nating balikan ang usapan tungkol dito sa radiator, yan, ang laki oh, at itong mga thermostat valve na ito. Ipapaliwanag ko po sa inyo kung paano ba talaga nagtatrabaho yung cooling system sa ating mga sasakyan. Nagkaroon po kasi kami ng konting argumento nung may-ari po nung sasakyan na ito na aking ginagawa. Ito po ay isang Nissan Patrol na 1994 model, yung Patrol Safari nung araw. Yung ginagamit ng mga Presidential Security Group nung panahon po ni Pangulong Fidel V. Ramos. Doon ko siya nakita na marami mga kulay itim. Ito po ay hindi naman kulay itim, isang maroon na Nissan Patrol Safari. At 30 years na po ito kasi 1994, 2004, 2014 at ngayon po ay 2024 na. So, ganun na katanda itong Patrol na to. At siyempre, yung kanyang radiator ay ganun na rin ang edad. 30 years na rin. Meron nga pong nagbablog dyan Sabi nga niya, pagdating ng 6 na taon, palitan mo na ang radiator mo. Ang tanong, bakit? Why? Yan po ang ating pag-aaralan ngayon. Ito po ay 30 years old na radiator at nakaka-experience na po ang may-ari nito ng mga problema sa kanyang cooling system, lalong-lalo na ro po kapag siya ay naka-aircon. Ito po kasing Patrol na yan, kapag in-start pa lang niya yung engine niya, nakikita niya po dito sa mismong bibig nitong radiator na to, ito yung pinakabibig niya, ito yung salinan ng coolant, ay nakikita niya na bumubula yung coolant doon sa loob nitong radiator. Unang start pa lang yun bumubula na. Kaya nga sabi ko, sir, baka iyan ay tinanggalan ng thermostat valve. Kasi hindi siya dapat magsisirculate kagad sa unang start mo pa lang ng engine mo. Kasi ang thermostat valve dapat ay nakasara. Ayan. Sa unang start pa lang, dapat ay nakasara yan. Ito po yun, pakita ko sa inyo. Ayan yung bumubukas. Okay, so sabi niya, hindi, wala pa akong pinagalaw dyan. May thermostat valve yan. Ayan. Baka ako stock open. O yun na nga, ito po yung kanyang thermostat valve. Ayan, naka-open na po. Yun, silipin nyo yung ilaw. Okay, so ito yung thermostat valve nitong Nissan Patrol Safari po na yan. Ngayon, ano po ba ang nangyayari? Bakit po ba hindi pwedeng naka-stock open ang thermostat valve ng inyong mga makina? Halos lahat naman po ng mga makina meron po nito. Hindi pwedeng wala. Kahit yung mga lumang modelo ng sasakyan, dapat may thermostat valve. Ayun na nga po, masingit ko lang po Yung nakaraang vlog ko po nito, may mga nag-comment po doon. Kapag walang thermostat valve, pag tinanggal mo thermostat valve, sigurado walang overheat yan. Doon sila nagkakamali. At ito po ipapaliwanag ko po sa inyo. Ano po ba ang pwedeng mangyari kapag inalis nyo ang thermostat valve? Ano po ang pwedeng mangyari kapag stock up ang inyong thermostat valve? Katulad po nito na tinanggal ko sa Ford Everest. At kapag ka po open, kasi pagka open ang inyong thermostat valve, stock open, hindi na nagsasara, parang tinanggal mo nga po ang iyong thermostat valve. Ito na po, ipapaliwanag ko po sa inyo yung operation mismo nitong thermostat valve dito sa ating mga makina. Ito po yung ating radiator. Yan, dito sa drawing ko. Pasensya na kayo sa drawing ko Tapos ito yung ating engine block. May 4 na piston. Itong bilog na to, ito yung ating water pump. Ngayon, ito yung ating thermostat valve. Ayan, kung mapapansin nyo, meron siyang daanan dito. Ayan, yun nga yung bypass. At ito nga po ay nakasara pa, papasok siya rito. So yan. Ito naman po yung ating ECT sensor, yung electronic coolant temperature sensor. Ngayon, ang ating coolant ay nagtatravel or nagsisirculate dito sa ating engine kapag ikaw ay nandoon na sa open loop. Yung open loop, gumagana na yung mismong program ng iyong computer, Lahat, yung kung ano man yung mga pinrogram doon, yung fuel economy, yung fuel efficiency, lahat, pati mga oxygen sensor, gumagana na yan. Pero yun ay open loop, pero meron pa tayong tinatawag na closed loop. Kapag po ang inyong engine ay in-start nyo, yung unang-unang start pa lang nyo, siya ay malamig, yun po ay lumalabas na nasa closed loop. Pero teka muna, baka sabihin nyo, paano naman yung mga wala namang computer? O siyempre, wala ka nung open loop at wala ka nung closed loop. Pero itatalakayin din natin mamaya yan kung ano ang negative or positive na tanggalin mo yung thermostat valve at i-retain mo yung thermostat valve. Okay, punta na ngayon tayo
doon sa unang start mo pa lang ng engine mo. Sa unang start mo pa lang ng engine mo, ang iyong coolant ay magta-travel dahil ito yung water pump. Iikot na ngayon yung water pump mo. So yung coolant mo, parang ipapump niya na pumasok dito. Ayan, pupunta dyan. Pupunta dito sa engine block mo, yung coolant, pupunta rito, tatravel siya dyan, at dito siya ngayon pupunta. Kasi kung mapapansin nyo, mga kapatid, itong portion na to, naka-open pa. Ito po yung thermostat valve. Ayun, oh. Naka-open pa dahil kapag po ito ay mag-o-open na yung portion na ito pong thermostat valve ay umaatras. Yan, sana nakikita nyo po, ah. Ayan, oh. Ayun. So, parang nakasara na ngayon siya. Okay? Ayan. So, kapag po itong thermostat valve ay na-reach niya na yung temperature kung kailan siya dapat mag-partially open, dito nga po ay nakalagay dito sa thermostat valve na to ay 76.5. Medyo mababa ito. Pero, itong sa Ford na thermostat valve, ito po ay 82 degrees Celsius. Yun yung partial open niya. 82 degrees Celsius, o-open na ngayon yung thermostat valve mo. Konti pa lang yun. Hindi pa siya naka-full open. So, ang mangyayari nun, ang travel ng coolant mo, meron ka na ngayong konting magta-travel dito, papunta dyan, at ito, meron pa rin ganyan, nagta-travel yung coolant mo, at meron na rin pong dumadaan dito. Ayan, kasi na partial open na ang iyong thermostat valve. Ayan yun. So, ganyan na po ang circulation ng iyong coolant. Yan po yung arrow, pag ganun po yan. Okay. So, kapag full open na ang iyong thermostat valve at 93 degrees Celsius, ayan na, full open, mga kapatid, isasara niya na ngayon itong ating bypass. Isasara niya na yan. Kaya po ang mangyayari, aatras na po ngayon itong valve na to dito. So, close na yan. Ngayon, lahat ngayon ng coolant natin ay dadaan na dito. Kasi itong thermostat po na to ay mag-o-open na. Ayan. So kapag naka-open na yung thermostat, ito nga po yung, ayan o. Ayun, nakikita nyo po. So yan yung full open. At nakikita nyo ito, ayan, pag tinutulak ko, okay, umaabante siyang ganon kasi sasarahan niya nga po itong bypass. So napaka-importante po nun. Bakit po? Kasi kailangan ma-reach nung ating coolant yung tamang temperature para ngayon paganahin niya itong ating ECT sensor. Yan. Yung electronic coolant temperature sensor, kapag po kayo ay nasa closed loop, no, hihintayin ngayon nung computer nyo na ma-receive ngayon nitong coolant temperature sensor yung tamang init kasi maglalabas ngayon ito ng ito kasi ano to may resistance yan no? Nagbabago yung resistance niyan habang siya ay naiinitan. Ito pong ating sensor, kapag po yan ay nainitan na, halimbawa, dumaan na yung tubig dito, kasi mainit dahil nga dadaan dito sa engine, di ba? So magta-travel doon. So ngayon, yung init ngayon, nung coolant natin, marireceive ngayon or makakarating dito sa sensor na to, at habang siya ay umiinit, bumababa naman po yung resistance nito. Ayan, R. At pag bumaba po yung resistance nito, magta-travel po ngayon yung voltahe dito. Pababa muna, pwedeng magsisimula siya sa 1, sa 2, sa 3, sa 4, sa 5. So, depende po yon doon sa pagkakadesign tong sistema na to. So, kailangan mainitan itong ating sensor para bumaba yung kanyang resistance at makapenetrate yung voltahe natin. At yung voltahe naman na yon ang mag-uutos doon sa ating ECU. Kaya po, kung halimbawa, masira itong ECT sensor mo at hindi po gagana yan, so siyempre, wala nga yung magta-travel na voltahe dito, okay, hindi ngayon gagana to, at mananatili ka ngayon, itong ECT mo, mainit na yung makina mo, hindi pa ngayon to nag-feed ng tamang signal doon sa ECU mo. Kaya minsan, kapag pinaandar mo na yung engine mo, bakit mainit na, nanginginig pa. Diba? Tapos mabaho yung amoy gasolina. O kaya naman sa diesel naman, malakas sa diesel. Diba? Hindi ka nakakatipid. Kasi nga po, walang pumapasok na voltahe dito, zero siya, kasi mataas ang resistance nito at hindi ngayon nagko-command
itong ECT mo doon sa ECU na, hoy, mainit na ako, di ba? Kaya ito na yung voltaheng ibibigay ko sa'yo. Since sira, pwedeng open, pwedeng high resistance na siya, kaya may invalid ngayon ng operation nito. Kaya nanginginig. Alam niyo po, ang ECT, yan din ang hudyat na kapag ka-in-start mo ang engine mo sa umaga, ay umaangat ang minor mo. Di ba? So umaangat ang minor mo kasi kapag po ito ay mababa pa, wala pa itong ibinibigay talaga na signal sa computer mo, iisipin ng computer mo, malamig ka pa. Di ba? Kaya magbibigay siya ngayon ng additional na gasolina or diesel para iangat niya yung idle mo. Pero kung halimbawa mainit na yung engine mo, matagal na, ilang minuto ka na, o sabi mo 30 minutes na, wala nga ibinibigay na signal to, ang iniisip ngayon ng computer mo, nandoon ka pa rin sa malamig na state nitong coolant mo, kaya hindi pa siya ngayon magbibigay ng tamang mixtures ng air and fuel mo. Kaya yung iba nanginginig, yung iba naman hindi pantay yung minor at maaamoy mo na amoy gasolina or amoy diesel kasi nga hindi na pantay yung mixture. Masyadong malakas yung ibinibigay na fuel, kaunti naman yung hangin. Ayan. So rich po yun. Balikan po natin to. Yung iba kasi, tinatanggal itong thermostat valve. Kasi nga, ang katwiran nila, hindi mag-overheat kapag tinanggal ang thermostat valve. So, sa mga non-EFI or sa mga non-CRDI, ibig sabihin, walang computer na mga engine, pwede nyong masabi yun. Pero ano naman ang epekto nun sa engine nyo? Pero pumunta muna tayo doon sa mga EFI at mga CRDI na engine, na kapag ka tinanggal mo ang iyong thermostat valve, ito, burahin ko na po kahit medyo mahirap mag-drawing. Ayan. Kapag tinanggal mo ang thermostat valve mo, ang mangyayari, sa unang start mo pa lang sa umaga, nag-iikutan na dyan ang coolant mo. Ayan. Iikot na yan doon, iikot na yan doon, mag-circulate na yan. Okay? So pagdaan niya dito, malamig pa sa ECT mo. Kaya ngayon, matagal ka nang nagpapaandar ng engine mo, malamig pa rin yung na-receive na temperature nitong ECT mo, kaya hindi ngayon siya makapagbigay ng signal na tama doon sa computer mo. So, ganun po ang mangyayari. Kaya po ang epekto nun, hindi maganda, ang air and fuel mixture mo. Ngayon, meron pong nagsasabi, tanggalin mo ang thermostat mo para wala kang overheat. Yan, ito na tayo. Ito na tayo mga kapatid, panuorin niyo po ito. Pag tinanggal mo ang thermostat valve mo, tama, umiikot ka dyan. Hindi talaga basta-basta mag-iinit yan. Hindi yan mag-iinit. Bakit? Dito meron kang fan. Pwedeng electric fan, pwedeng clutch fan na sumasabay dun sa ikot ng engine. Pinalalamig ngayon itong coolant dun sa loob ng radiator, lalo na kung sumasalubong ka pa sa hangin, kung tumatakbo ka, pinalalamig to. Kaya pagdaan ngayon ng coolant dito, malamig siya. Ayan. Kasi dito nagpapalamig Ayan. Okay. Bakit yung iba nag-overheat? Tulad nitong patrol na to, bakit ito nag-overheat kapag nag-aircon na siya? Di ba? Kasi po mga kapatid, yung aircon, merong condenser sa harapan yan. Parang ganito, halimbawa, itong logbook ko. Ito yung condenser ng aircon. Tatapat ngayon dito yan sa radiator. Itong condenser, nag-iinit po ito. Nag-high pressure yan. Talagang mainit siya. Kaya nga, ang condenser, yung mga aircon nyo sa inyong bahay, ay merong blower. Di ba? Kailangan mapalamig yung condenser para malamig din ang ibubuga ng aircon mo sa loob. Pero dito, yung init ng condenser ngayon, sasagapin ngayon itong radiator mo. Bakit siya mag-overheat? Meron din namang blower para doon sa condenser ng aircon. Bakit siya mag-overheat? Ito na nga po yun. Halimbawa po, itong radiator nyo ay luma na. Tulad nito, 30 years old na. At ito nga ang kanyang problema. Luma na ang radiator niya. So, ang loob nito, halos maliliit na yung butas na dadaanan ng coolant. Parang takuri. Yung takuri nga, pag magpapainit ka ng tubig mo pati yung mga thermos, hindi ba sa loob nun, makikita mo parang may mga matitigas na bagay na dumidikit doon sa loob ng takuri at ng thermos. Kapag yun ay dinutdut mo, para siyang flakes. Ganon din dito sa radiator. So, yun ngayon, ang nagsisilbing bara, pumipigil ng circulation ng coolant. Yung takure, paminsan-minsan ka lang magpapainit. Ito hindi. For 30 years, ginagamit mo to, umiinit talaga yan, at 94 degrees, 93 degrees Celsius, palagi mong ginagamit yan, umiinit yan, at mag-iipon nga yung mga dumi na yon. Isama mo pa yung dumi ng kalawang
na ibinibigay naman ng engine block mo. Lalo na yung mga lumang engine ay cast iron pa ang mga engine block. So ano po ang mangyayari doon? So ito ngayong radiator mo, sabihin mong 60% na lang siyang nagwo-work dahil nga sa dumi. E tinanggal mo ngayon itong thermostat valve dito. Ang mangyayari ngayon, magkakaroon ng heat dito na ibinibigay ng condenser ng aircon, magkakaroon ng heat, binuksan mo kasi ito Inalis mo yung thermostat valve Kaya ang mangyayari, dahil ito 60% na lang gumagana, ang tendency ngayon, ang mangyayari sa coolant mo, dito siya pumapasok. Ayan na siya. Kasi nga, naka-open ang thermostat mo or wala kang thermostat. Ito naka-open, yung dito mismo sa patrol. So, considered wala siyang thermostat. Tignan nyo, ulitin ko yun, kita na. So, kahit na anong galaw ko dito, hindi na siya bumabalik. Ayan, Magalaw, di ba? Pero tignan nyo, ayaw niya na magsara. Okay, so ganun po ang mangyayari. Marumi na to, di ba? Marumi na. 60, sabihin mo, 50% na lang siyang gumagana. Sa tingin nyo ba, papasok lahat yung coolant dito? 50% na nga lang So, hindi siya mapapalamig dito. Dito ngayon siya dadaan. Mainit yan. Galing sa engine yan Di ba? Dito siya dadaan ngayon dahil open ang iyong thermostat. Dapat kung hindi siya open, dito ngayon magsisirculate yan. Yan po yung sinasabi natin. Kung hindi open dito, kasi may bara dito yan Ito po yun. Ito yung nagko-close dyan. Yan. Kasi pag umatras, itong thermostat, i-close niya yun. Nakikita niyo po ba? Ayun. I-close niya ngayon yan. Kaya ang mangyayari, pagka ito i-close niya, lahat ng coolant mo, hindi na dadaan dyan, dito na ngayon magpapaikot-ikot. At mapapalamig na siya nung electric fan, nung clutch fan dito, dahil nga po kailangan siyang dumaan dito sa radiator. Ngayon, kung marumi na radiator mo, matanda na, di ba? Talagang kahit ipalinis mo, delikado pa nga yun Kapag pinalinis mo, kaya ba nilang lahat tanggalin? Yung dumi niyan? Siguro kung malilinis man, baka dito ka lang pumunta. Sa 70%. Natanggal mo yung konting dumi. Buti nga sana kung aabot ka ng 70% na ang performance ng radiator mo. Paano kung hindi? Paano kung dito ka lang sa 60? Kaya pag nag-aircon ka ngayon, yung init ngayon ng condenser, masasagap nito, tapos nakatanggal ang thermostat valve mo or sira ang thermostat valve mo, open ka, talagang tataas ang temperatura mo. Sabi nga nung may-ari nito, lumalampas daw sa gitna ang settings ng kanyang gauge ng temperature, lampas sa gitnang gano'n, malapit na sa H, sa hot. Kasi nga po, inalis niya or ito nga po ang nangyari. Stock open na ang kanyang thermostat valve. Kaya hindi po maganda na alisin nyo ang thermostat valve. Kasi po, ganito po ang mangyayari sa inyo. Magpapaikot-ikot ngayon yung coolant nyo dito na hindi napapalamig ng radiator. So parang magiging 50-50 yan. Ngayon, hindi yun maganda para sa mga engine oil nyo. Hindi yun maganda para sa engine nyo dahil palagi siyang sa umpisa malamig, matagal siyang malamig. Hindi nare-reach ngayon nung mga oil natin, nung mga kung anumang lubricants ang ginamit nyo, yung tamang temperature. Tandaan nyo po mga kapatid, sa pag-change oil ganito. Sa umaga, pag nag-change oil ka ng malamig ang makina mo, hindi mo man lang pinainit, ang tutulong langis sa'yo, malapot. Hindi mo nga halos matanggal lahat yung langis sa loob ng engine mo. Kaya ina-advise namin, pag mag-change oil kayo, painitin mo muna ang engine mo, at mainit na mainit, buksan mo ang drain plug, at magtutuluan talaga yung malabnaw na langis. So, ganun din dito. Pinaandar mo ang engine mo, ilang minuto ka nang bumabiyahe, o sabihin mo ng 2 oras ka nang bumabiyahe, malamig pa ang langis mo, makapal yun pag malamig. At doon sa mga modern engine ngayon na maliliit lang ang butas ng mga oil galleries, hindi ka agad papasok yun. Doon sa mga oil galleries na yun. At iyan ang sisira sa makina nyo. Kung akala nyo na maganda sa isang engine ang hindi niya nare-reach, yung init na to na 93 degrees Celsius ng coolant nyo para painitin din yung tamang temperatura ng engine block nyo, ng mismong oil nyo, kailangan ma-reach niya yun. Dahil kung hindi niya ma-reach yun, makapal ang langis nyo. Kaya nga pong sinasabi ko po sa inyo, huwag na kayong magkarga ng mga matataas ang viscosity. Kasi po, ito po ang pwedeng mangyari. Yung mga modern engines ngayon, maliliit ang butas ng oil galleries. Kaya nga nakadesign sa kanila yung mga viscosity na 5W30,
10W40. Pero yung mga engine na luma, 15W40, okay lang yan. Kaya nga hindi pa yan inaalis eh. Kasi para doon sila. Doon sa mga engine na luma na malalaki naman ang mga oil galleries. Pero hindi bawal ang mga 5W30 at maninipis na viscosity. Tignan nyo po. Sa unang start nyo pa lang ng engine nyo, kahit sabihin mo lumang engine yan, lagyan mo ng 5W30 or 10W40 na viscosity ng langis. Kahit na anong langis yan, basta yung branded. Tignan mo, sa unang start mo sa umaga, ang ganda ng tunog. Hindi siya yung matagal na maingay. Siguro 1-3 seconds, okay na, tahimik na siya. Pero sa mga makakapal na viscosity, try nyo. Sa umaga, start nyo, matagal. Bibilang ka ng ilang segundo. Sabihin mo, 7 seconds, 8 seconds, 9 seconds, 10 seconds, bago siya pumino. O, gaano karami yung friction ng metal-to-metal friction nun na nangyayari doon sa akyat baba ng piston nyo. At iyon ang delikado sa inyong mga makina. Okay mga kapatid, sana po nakatulong ang aking vlog na ito na maipaliwanag ko po sa inyo ng malinaw na malinaw ito pong operations ng ating cooling system. Ngayon, pagdating dito sa ating ECT, depende po yan kung paano dinesign. Pwedeng ang design niya, yung inyong ECT ay mababa muna ang resistance at habang umiinit ay tumataas ang resistance. Pwede po yun. May mga design naman na ganun. Pero dito, ang ipinakita ko sa inyo, mataas na yung resistance at habang umiinit siya ay bumababa yung resistance kaya nagkakaroon ngayon ng flow ng voltahe. So, yung voltage drop niya ay nababawasan. Umaangat ngayon yung voltahe. At yung voltahe na yon, kaya nga 5 volts, yung signal na yon papasok sa inyong ECU. At bahala na silang mag-usap-usap doon kung ano yung trabaho ng signal na yon. Pero napaka-importante po ng ECT sensor. So ngayon, napaka-importante na meron kang thermostat valve. Ito nga nandiyan sa patrol na yan, kalawang-kalawang na. Pero stock open siya. Kaya considered kapag stock open ang inyong thermostat valve, parang tinanggal mo siya. So wala kang thermostat valve at ganito ang mangyayari sa flow ng coolant mo at maapektuhan ang ECT mo kung ikaw ay naka-ECU na at kung ikaw naman ay hindi nga naka-ECU, lumang makina ka pa, yung sinasabi ko po sa inyo na temperatura na kailangan ng langis natin habang ginagamit mo, kailangan yun masunod. Hindi ang masunod yung gusto mo na tanggalin mo yung thermostat valve. So malamig, parang ganito yun eh. Yung ito yung hot, ito yung cold. Yung metro mo nakaganon. Isang oras, 2 oras ka na, umangat lang ng konting ganon. So napakababa. So dapat dito sa gitna. So yung baba ng temperatura na yan, nako, napakadelikado niyan sa engine mo dahil yung langis mo hindi man lang umiinit at ganun nga po ang mangyari kapag malamig ang inyong engine, ang langis nyo medyo malapot yan. Yung init na yon ang kailangan niya para lumabaw siya ng konti at maabot niya talaga yung tamang viscosity kung ano man meron yung inyong langis na ginamit. So, habang tumatagal ang langis, lalo nga lumalapot yan dahil nasasamahan na yan ng mga dumi, nasasamahan niya ng moisture, kasi ang langis lalong-lalo na sa diesel, no? Maraming panlinis. Maraming detergents yan. At habang ginagamit mo ang diesel engine mo, yung mga dumi na yun, humahalo sa langis yan. May humahalo pang fuel. So, yung langis mo, ganun ang nangyayari. Tapos, hindi niya pa ngayon marireach yung tamang temperature para mag-work siya ng maayos, delikado makina mo. Hindi tatagal ang makina mo. Kaya napaka-importante ng thermostat valve. Yan. Huwag nyo itong aalisin. Dahil iyan ang kinokontrol niya. Iyan ang talagang pinapantay niya, binabalansi niya. Ngayon, kung naka 5 taon na or naka 6 na taon na ang inyong mga radiator, pwede nyo nang palitan yan kahit okay pa. Ito, sumobra na ang trabaho nito, 30 years. Maganda pa naman daw eh. Nakita mo, nung nag-aircon siya, umiinit na. Bakit umiinit? Siyempre, mainit yung condenser. Tapos, 60% na lang operation ng radiator niya. Tapos sira pa yung kanyang thermostat valve, naka-open. Ano nga mangyayari? Mamimili nga yung coolant. Saan ako dadaan na mas maluwag? Dito ako dadaan, mas maluwag dito eh. Hindi ngayon siya napapalamig ng blower. Di ba? Kaya nag-overheat. Okay mga kapatid, sana po, ulitin ko, nakatulong sa inyo itong vlog ko po na ito. Kung maaari po sana, paki-share, paki-like, at paki-subscribe na rin po ang aking channel. Mga kapatid, mag-iingat po tayo palagi. Dapat lagi tayong payapa, safety, ang pinaka-the best. Magulo ang ating kapaligiran ngayon. Huwag muna kayong sumama dyan.
Mag-ingat po kayo. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.